Sabi ni Anthony, can the president change the course of all the fiascos in the House? I think so. It's a matter of leadership. Gayon pa man, ang tanong, gusto ba niyang gawin yon? Kasi ang tingin ko ay pinagkakatiwalaan naman ni Pangulo ang ating House Speaker. So kung pinagkakatiwalaan niya at nagtitiwala siya sa lahat ng mga galaw at lahat ng agenda na ito, sa tingin niyo ba maaasahan ninyo yung Pangulo para dyan? Iba po ang paningin nilang magpinsan. Sabi ni Kenneth, this initiative banggaan na ng Senate at Congress. Okay, banggaan na nga sila ng Senado, may banggaan pa sila ng Makabayan, pero ang tingin ko, very confident, yun ang nakikita ko, very confident si House Speaker na maisusulong niya itong People's Initiative. At mukhang makukumbinsi niya ang ating Pangulo na sang-ayunan nito. So nganga ang mga senador, nganga na rin ang Makabayan. So what they do is, they will promise you everything pero hindi sila mag-follow through. Nagamit na sila, and now it is time for Congress to take it all the way home on their own. So, yung mga usap-usapan na parliamentary at unicameral legislature, yan po ang sinasakyan ng Kongreso. Gusto nila ultimately, bahagi ng kanilang paghihikayat ng pagbabago sa ating saligang batas, ay isasama na nila dyan na maging singular na lang ang legislative body. Ngayon, na nakikita natin yung galawan ng Kongreso, nakikita na rin natin yung value ng Senado na tablahin ang ating ang Kongreso. Pero ang sasabihin nila, pointless, walang nangyayari, walang naisusulong dahil may Senado. Tanggalin na yan at unicameral na lang ang ating legislature. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Ang Luminous po ay nag-umpisa isang channel namin Facebook page namin. Ay, ayusin natin itong camera natin dito. So, ayan. So, ay nag-umpisa bilang isang Facebook page namin sa social media where we did a lot of political commentary. So ngayon, tumawid na kami sa iba't ibang platforms at tawag pa rin namin ay Luminous. At pagka ganitong live, Luminous obviously live. Para dun sa mga nagtatanong, hindi pa po namin nahahanap si Kenny pero tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap namin sa kanya. In the meantime, marami po kami nakakausap na iba-ibang mga nag-advocate for humane treatment of animals at saka yung mga tumutulong sa humanap sa kanya, yung mga nag-feeding program para dun sa mga sa mga strays and so on. So tutulong po tayo dun sa kanila because they do excellent, really good work for animals. So kasi syempre hinuhope natin na habang kung nasa labas man si Kenny at walang kumupkop sa kanya, that he will be treated humanely. Okay, so ang topic natin for today ay yung pagpapaliwanag ng ating Vice Presidente tungkol dun sa kanyang nasabi na syempre nag-react ang karamihan. Maraming nagre-react dun sa sinabi ni VP Inday, maraming nag-iisip na ano bang gagawin. So marami sa mga komentarista na nagsasabing para hindi maliwanag kung ano yung magiging posisyon niya or ano yung itatakbo niya and so on. Which I think on hindsight, on analysis, tama naman din. Maganda yung hindi maliwanag kung ano yung plano, you keep your plans very close to your chest para nang sa ganon nobody can destroy them or hindi ka maaabangan kumbaga. Gayon pa man nagsalita ang Pangulo at sinabi maybe she's just testing reactions. In other words, hindi huli tinatanggap ng mga tao na hindi siya na magre-resign siya kasi kung next elections ibig sabihin titigil siya sa pagiging vice presidente at tatakbo para sa ibang posisyon. So nagpaliwanag ang ating vice at sinabi niya na hindi po siya magre-resign. Nililiwanag lang niya at sabi na taken out of context naman daw yung sinabi niya at hindi po yun yung ibig sabihin nun. Hindi maliwanag base dun sa mga reports. So kailangan tignan natin yung speech ni VP. Pero ang sinasabi niya is the whole speech must be taken into context. Ang sabi niya, kausap niya yung mga kapatid niya parang hindi sila tatakbo. And so, nandun siya para mga niya dahil tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Now, there's nothing in that statement na nagsasabing magre-resign siya sa pagkabise. At wala rin naman doon nakalagay na kung anong posisyon ang itatakbo niya. So, ang isa pang explanation ay natatakbo siya sa susunod na national elections. Kasi yung susunod na election is not necessarily for national positions.
So, yung resignation is not on the table. So, kung meron dyan mga nagdidiwang, well, sorry, hindi po totoo yan. Okay? So, yung sinasabi ng iba na nagma-mind games lang si VP, well, yes, that's entirely possible. She is, after all, the daughter of Rodrigo Duterte, who is a master at that. Kumbaga, di ba? Pero, what she's saying is, kasi ang style ni VP Inday is straightforward. Diba? Pag tatakbo siya, tatakbo siya. Pag hindi siya tatakbo, hindi siya tatakbo dun sa unless magbago ang ang mga plano, magbago yung posisyon and so on. So, as it stands, the Vice President will be Vice President until the end of her term. Ngayon, what she runs for in the next elections are still open to to her decision. Wala pa siyang desisyon. Kumbaga, yan ang sinasabi niya. Tatakbo siya, she knows that. But she can run for Vice President again. Pwede siyang magpa-re-elect. Diba, as Vice President. Or she can run for a higher office, and there's only one higher office. Or she can run for the Senate. It's still all wide open for her. After all, this is not a person. This is a person who was able to walk away from the presidency before. It was hers for the asking, pero umalis siya. Binigay niya kay PBBM, kay then candidate BBM, na tumakbo bilang presidente. Kinaya niya yon. She could have very well easily won, but she chose not to. Diba? So, yung dito, yung what she's going to run for still remains open. But, the nice thing is that upon her saying that, it is very clear that the Vice President's plans are of interest to so many people. Not just yung tayo ng mga botante, no? But also to the people who are potential rivals for position or people allied with the potential rivals. Diba? So, this bears more closer watching. In the meantime, mas malaki ang pinaplano ng administrasyon. Mayroon pong kick-off rally on the 28th at it looks like they want a cast of thousands. Bakit natin nasasabi yun? Nakakailang tao na po ang nagpadala sa amin ng mga memoranda na nag-uutos sa mga heads of agencies na pumunta ang mga kawani ng gobyerno dito sa kick-off rally on the 28th. The President will be there. He arrives at 6 p.m. Pero before that, may mga pre-program at dito may videos kung saan ini-explain kung ano itong bagong Pilipinas. And what we understand is kaakibat ng bagong Pilipinas ay ang tupad. But wait, there's more. What might be, although hindi daw pinag-uusapan masyado, what might be on the table is an announcement ultimately of the endorsement of the President for the People's Initiative. What? Parang baliktad, di ba? Kasi ang pagkaintindi natin, ang panig ng ating Pangulo maliwanag na dahil dati siyang senador, hindi siya sang-ayon doon sa pag-water down ng mga boto ng Senado. Hindi siya sang-ayon sa pag-i-erase ng Senado or pag-i-erase ng bigat ng kanilang partisipasyon sa charter change. Ngayon, base doon sa proposal sa People's Initiative sa pag-amyenda sa Article 17, Section 1, gusto ng Kongreso na kayanin nila na kahit sila lang ay makakapag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. And yes, meron pa ring referendum yung mga yan. Gayunpaman, alam natin, base doon sa mga dating mga administrasyon o dating mga referendum, na kapag ang sino mang magsulat ng referendum question, siya ay pwedeng magkarga. Meaning, you can phrase it in such a way that yes will be the first, will be the knee-jerk reaction. Ito ay kumbaga, sasang-ayunan nila. So, yan ang iniintay natin. So, kung kasakasakali, baka makita natin na mayroong pagdudugtog-nugtong dito sa darating na pagbabago o attempt na pagguhin ang ating saligang batas via People's Initiative. However, in the meantime, dumadagdag pa ang mga taong hindi sang-ayon sa People's Initiative at nagsasabing hindi ito ang paraan para sa pag-revise o revisa ng ating saligang batas. Isa doon, hindi po na marami sa atin hindi sang-ayon sa kanya pero nagbigay pa rin siya ng kanyang opinion ay si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Bukod pa dito, may ilang mga dalubhasa sa batas na nagsasabing kulang ang batas, hindi vacated yung Santiago versus Comelec. Meron pang iba na nagsasabing hindi ito, walang debate. Kasi pag sa People's Initiative,
Ang maaari lang natin gawin ay maliliit na pagbabago dahil kulang sa impormasyon. Hindi naka-built-in dun sa batas ang paglalaganap at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito sa pinababago at kung ano-anong mga panig ang maaaring i-discuss. Kung ano ang mga posibleng maging epekto ng mga pinababago via People's Initiative sa ating saligang batas. Ngayon, as we discussed before, ang ating saligang batas ay maaaring amyendahan sa tatlong paraan: People's Initiative, Constitutional Convention, at saka Constituent Assembly. Kung ang idea is, kung babaguhin natin at significant ang pagbabago sa ating saligang batas, kailangan Constitutional Convention. Bakit? Sa constitutional sa CONAS, sa Constituent Assembly, ang mga magdi-discuss at magpo-propose ng pagbabago at ng referendum question ay ang Kongreso, kasama ang Senado of course, at sila po ay magde-decide on our behalf. Wala tayong pagkakataon na maaaring makilahok sa mga debate. Kung kaya't gusto natin ng Constitutional Convention, mahal man o hindi. Dahil yung mga taong gusto nating kumatawan na humarap, makipagdebate, makipagpalitan ng mga ideya, ay mga taong hinalal natin for that specific purpose. Yung mga taong maaaring magsalita para sa atin. Yung mga taong alam natin magsasabi dun sa ating mga ideya tungkol sa pagbabago dito. So, ano ang issue natin dito? Well, bakit nagbago ang panig ng ating Pangulo? Noong una, sinabi pa nga niya, Mr. Senate President, Senator Zubiri, ganito na lang, mag-propose ka na lang dun sa mga pagbabago sa ating economic provisions. At sumang-ayon naman si Speaker of the House. Pero bakit tinutuloy ang People's Initiative? Kung nandun na sa resolusyon ng Senado at ng Kongreso, yung mga gusto nilang baguhin to a Constituent Assembly, bakit tinutuloy? Dahil gusto ng Kongreso, yung boses nila o yung kanilang panig ang mananaig. I-erase nila yung bigat ng panig ng Senado. Maging pro o against, hindi nila iniinda yon. Ang sinasabi nila, kahit yung boto lang ng mga kawani o mga kongresista ay bilangin, yun na po yun. Yun na yung bababago. Okay? So, mayroon bang pagkakataon na maidulog ito sa Korte Suprema? Opo. Pero hindi pa sa ngayon. Kasi iniintay natin yung pagsumite ng petisyon. Maaari bang ipawalang bisa ng ating Korte Suprema? Maaari. Pero hindi rin natin alam kung ano ang panibagong mga argumento na isusulong na magiging respondent dito o yung mga taong mismong nagsusulong ng charter change to People's Initiative. So, samantala, yun po ang kailangan nating bantayan. Baka after in a little while, may kick-off rally nga and so on, baka mamaya makita natin, binabago na ang saligang batas at hindi kasama yung ating input doon. Kung sa gayon, ang People's Initiative ba ay people pa rin? At doon naman sa ating Constituent Assembly, makikinig ba ang ating mga kinatawan na kongresista at mga senador sa ating mga pakiusap na isama doon sa ibabaguhin sa saligang batas? And in the meantime, sinong nag-aasikaso ng pagtaas ng presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportasyon, may issue na naman sa Egypt, internet, and so on. Diba? Patingin nga ng inyong mga reaction o mga katanungan tungkol dito. Sabi ni Palag Kalipi, pwede po ba gamitin yung mga signatures na yon kung may petition na naisumite sa COMELEC? Sir, actually, yung petition, pag ito ay sinumite, kailangan kinakabit doon yung mga signature sheets. Matapos ng pag tinanggap yun, kailangan yung signature sheets po ay verified na ng COMELEC. So sa ngayon, dapat bini-verify ng ating ng Commission on Elections yung katunayan at yung authenticity ng mga signatures na yon at kung nagmamatch siya dun sa mga nasa records nila at kung yung mga pumirma ay registered voters. Okay? So, hi kay Adrian Pascual, sabi niya, shout out to Sir Mark Dumali, Sambalud, and friends watching from Davao and Mindanao. So, yung mga signatures po na yun, opo, gagamitin talaga yun, provided na dumaan sila sa COMELEC at ito ay na-verify. Bakit sa...
Sinasabi ni Manok, ask ko lang po, di null and void yung mga pinapirma nila. Paano po magiging null and void kung ito ay na-verify ng COMELEC? Sabi ni Jose Carada, pwede po bang tumakbo sa ibang post si VP na hindi nag-resign at pwede ba siyang bumalik bilang VP kung sakaling matalo? Salamat po. Sir, sinabi na po ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na hindi po siya magre-resign. So medyo moot po yung tanong ninyo. Sabi ni Armandos, dito sa work namin, sa pilitan papirma kasama pa dapat ang family members. Di ko po sinunod. Okay, nasan ba si Weki? Kailangan natin ng ng moderator. Moderator ba tawag? Hihintay ko mo mag-hands up siya dito. Sabi ni Ma'am Michelle, bakit ba kasi di alisin ni BBM si Tambi as head of Congress? Hindi po kasi kongresista si Presidente. Ang magtatanggal po ng House Speaker ay by voting. So ang boto ng mga kongresista ang nagde-determine kung sino yung magiging speaker. Kaya pinagpupulungan nga muna yan. Ang iba't ibang mga partido ay magde-decide kung kanino sila boboto, at usually kapag napagkasunduan naman yung boto na ito, formality na lang po yung pag-cast ng actual vote nila during session. So, hindi natin alam kung ano ang extent ng influence ng ating Pangulo sa mga kongresista. Alam natin na napakalakas po ni House Speaker. Ngayon pa man, dalawa lang po ang sagot dyan. Either tingin niya wala naman siyang influence at hindi niya magagalaw yung ating mga kongresista to vote in a certain way, or magpulong-pulong at mag-decide na tanggalin ang current House Speaker, or hindi rin po niya gusto na gamitin yung influence niya sa mga kongresista sa gayong paraan at sa gayong purpose. Sabi ni Franz Phil, ano po pwede natin gawin if ever mag-prosper yung People's Initiative? Ang una pong mag-prosper ay yung petisyon. So, maglalaan ng panahon ang COMELEC para sa referendum. At may mga 90 days yan na notice tayo. During the 90-day period, mayroon tayong paraan para ipalaganap ang impormasyon tungkol sa dangers nitong proposal sa pag-amyenda ng Article 17. At kailangan magkampanya tayo para yung boto doon sa referendum ay no. Ngayon, mayroon naman pong mga ilang abogado na dadalhin yung issue sa Korte Suprema. Pag dinala yan sa Korte Suprema, magde-decide ang ating mga mahistrado kung ito ay sang-ayon sa batas, kung kumpleto ba ang RA 6735 para makapag-umpisa o makapagpatuloy ng signature campaign at saka petition para dito sa referendum. Okay. Alright. Sabi ni Torian, I'm so glad my gut instinct is correct. VP Sara's is testing reactions from various aspects. Mind games being well played by none other than her father in her as her personal advisor. Hindi natin po alam yun. Actually, ang nagsabi ng testing ay si Presidente Marcos. So, ang sinabi lang ni VP Inday is that her statement has been misconstrued. So, kung babasihin natin dun sa ebidensya, hindi natin sure kung in-affirm niya na tinitignan niya yung mga reaksyon. Para sa akin, hindi po niya tinitignan yung mga reaksyon. Baka talagang na-misconstrue lang. Kasi immediately, nung napansin niya na sinasabi ng mga tao na magre-resign siya, nag-issue siya ng correction. So, there's not enough time to gauge the reactions of people. Bukod dun sa mga reaksyon ng ilang mga taong nagpa-interview at saka nag-post. We don't know yet, kumbaga, what her purpose is. Para sa akin, kulang ang ebidensya to say that she is testing the waters or testing the reactions. Why would she do that? And, you can lose political capital. Ma'am, are you playing with our emotions? Diba? I'm pretty sure she's not that insensitive. Sabi ni Serafin, sayang boto namin kay BBM, puro lang siya pangako na ang bigas gawin niyang 20 per kilo. Well, yun na nga. Nasaan ba kita, Damon? Hindi pa kita tatanggal. Okay. Thank you. Sabi ni Felipe Mate, magagaling talaga ang mga mambabatas natin. Hindi naman kasi nila issue yung mahal na bigas, kuryente, tubig, pabahay, trabaho, hindi ayuda, etc. Oo, totoo yun. Diba?
bukod pa dito, yun nga eh, yung ayuda ay ay questionable. Kasi first time nga po na ganito kalaki ang inilaan ng Kongreso para sa ayuda. Normally po ang ayuda ay may program dyan, merong nakalaan talaga at nasa DSWD yun. Pero meron din kasi dun sa unprogrammed funds. So nakakaloka. Ewan ko kung kumbaga first time in history na 700 billion ang nasa ang inilalaan at parang pinoprogram nila yung unprogrammed funds. Pero hindi kasi pwedeng gawin yun kasi hindi pa po nakukolekta yan. Although, may projections na po ang DBM kung magkano ang posible nilang ma-collect in addition to what they already have. Kasi makakapag-budget ka lang ng pera na hawak mo na. Diba? So, sabi ni Ueki, ready na daw siya sa kick-off rally. Ngayon, yung kick-off rally, it's being calculated to be projected as a success ngayon pa lang. Kasi, required nga po ang attendance. So, makikita natin na maraming pinapa-attend. Hindi lang po sa Metro Manila at saka dun sa mga national agencies, pero kundi sa surrounding provinces and areas. Alam natin, halimbawa, na ang Rizal and Laguna ay mayroon na pong order na ang mga kawani ng kanilang, even the local governments, ay pinapupunta dun sa kick-off rally. Ang tingin ko dyan is, hindi lang po ito show of force. Kasi paano magiging show of force? Gobyerno yan. At required umattend yung mga nasa gobyerno. Kung di, ito yung pagkakataon na mag-generate ng excitement para dito sa darating na pagbabago sa ating saligang batas. Sabi ni Ma'am Anita, ang mga mambabatas walang pakialam sa presyo ng bilihin at taas ng kuryente kasi marami sila niyan at hindi ba, hashtag di mo pera yan. Sabi ni Rafi Guans, kaliwat kanan korupsyon, mataas na bilihin, laganap na droga, nakabangon ng mga... at wag po nating kakalimutan, may issue pa rin po doon sa milyonaryo. Sorry, hindi po yung sa pagkatawag na milyonaryo sa kanya, kung hindi itong linggo-linggong lumalabas na may nananalo sa ating sa loto. May nanalo na naman uli, di gayon kalaki, gayon pa parang 40 million. Gayon pa man, parang hindi sila natitinag. Issue na nga, nag-Senate hearing na nga, pero parang medyo bingi dun sa hinanaing ng taong bayan na teka muna, paki-explain po yan. Yes po, para dun sa mga nagkukomento, wag po tayo mag-all caps. Sabi ni Franz, tayo lang bansa, every week may nananalo grand prize sa loto. Totoo yun. Sabi ni Romeo, paano kung walang a-attend sa kick-off? Imposible pong walang umattend sa kick-off kasi nire-require nga po ang mga kawani ng gobyerno na punta. Sabi ni Ma'am Carlota, bumoto ako kay BBM, nabudol yata ako kasi di ko feel ang kanyang pagiging Pangulo ngayon. Si VP Inday lang talaga, feel ko nang nagserbisyo. Sabi ni Maloy, pa-shoutout naman, Madam, watching in the laboratory here in Australia. Hi po! Kamusta naman? Maginaw ba dyan? Title saan po? Dun sa sa banner lang. Okay, sige, ayusin natin yung banner. Sige. Ayan. Okay na? Ay, mali. Hindi pa rin. Hindi ko na-save. Sandali. Nababother ka yata Minsan kasi may mga na-OOC Ayan, save. Show. Ayan. Okay na? Ay, mali. Ayan. Okay na? Okay. Sabi ni Duterte pa rin, pa-shoutout daw sa mga nanonood sa Japan. Ay po. Minsan kasi hindi nako-confuse ako dun sa term na shoutout. Parang ang feeling ko kailangan ko sumigaw. Sabi ni Ma'am Yolanda Ilagan, Ma'am, tinatamad na ako makinig sa karambola kasi wala na po kayo doon. Andito naman po ako. Hindi naman po ako nawawala ng tuluyan. Andito ako. Sabi ni Attorney Reyes na RN siya, hello ma'am, even if I don't share all of your views, thank you for calling out this admin. Well, we don't call out for the sake of calling out. Ibig sabihin, meron pong kailangan talagang ipanawagan o i-call out dito sa administrasyon.
Ang yun na nga yung problema. Ang problema natin, pagkain, tubig, kuryente, diba, transportation, internet, and so on. Pero ang irereseta nila sa atin, ayuda, market visit, charter change, diba, kick-off rally, branding. Ay, nako. Ano bang gagawin natin? Sabi ni Ray Campilan, ask ko lang, wala po ba kayong balak mag-congresswoman? Kailangan po namin kayo doon. Paano? Yung sistema po ay geared or parang kumbaga, sobrang dehado ang ordinaryong mamamayan. Kasi kailangan mo ng malaking pera. Bukod pa doon, kailangan kausapin mo yung ibang mga tumatakbo. Kailangan may partido ka, otherwise nag-iisa ka. Pwede rin naman yung mga suntok sa buwan at meron namang nananalo sa ganun. Kaya lang, parang ang feeling ko, sobrang dehado. So, that's why yung pagkakataon dito sa charter change ay mahirap talikuran. Makasakaling may magawa. Kung hindi rin natin mapipigilan ng charter change, dapat mapilit natin na yung kagustuhan natin o yung dapat pinag-uusapan natin. Actually, ang totoo niyan, ang gusto ko is bago tayo mag-charter, hindi gusto ko. Ang dapat niyan, bago mag-charter change, ay pinag-uusapan muna. Ano ang mga issues na rumaragsa dito sa bansa? Ano ang solusyon? Ang solusyon ba ay kailangan nasa saligang batas? O pwede ba nating gawaan na lang ng batas on its own? At tandaan, ang pagbabago ng saligang batas ay sagot, kumbaga, solusyon sa problema. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila i-define para sa atin kung ano yung problema. Puro sweeping lang. Kasi yung 60-40, ano dun sa 60-40 ang problema? At yun ba ang dahilan kung bakit walang foreign direct investments dito? O ang dahilan ang traffic? Yung red tape? Yung corruption? Yung airport? Yung internet? Ano po ba exactly ang nagiging problema dito? At bakit 100% naman sa manufacturing sector, despite the fact na walang required na 60-40 dun sa mga sa larangan ng mga industry na yan na gano'n, hindi naman nag-i-invest ng mga tao dun. So, ano na, kuya? Sabi ni Alice, buti ka pa ma'am, naka-exit ka na sa BBM faction before pa nagka-leche-leche ang kayo talaga. Sabi ni Piping Dilat, attorney 280 votes lang, dadalhin ka namin. Mabibilang ba yung boto ko? Yun yung tanong. Number 1. Number 2, ma-accredit po ba ang ating party list? Number 3, assuming na hindi ako kailangan magpa-accredit ng party list, may kukuha ba sa atin or sa akin dyan sa mga party list na yan? Diba? Parang masyado kung baka ang tingin nila ay masyado tayong para sa bayan, hindi para sa partido o para dun sa mga mga interest nila. Sabi ni Anthony, can the president change the course of all the fiascos in the House? I think so. It's a matter of leadership. Gayon pa man, ang tanong, gusto ba niyang gawin yon? Kasi ang tingin ko, pinagkakatiwalaan naman ni Pangulo ang ating House Speaker. So kung pinagkakatiwalaan niya at nagtitiwala siya sa lahat ng mga galaw at lahat ng agenda na ito, sa tingin niyo ba maaasahan ninyo yung Pangulo para dyan? Iba po ang paningin nilang magpinsan. Sabi ni Kenneth, this initiative, banggaan na ng Senate at Congress. Okay, banggaan na nga sila ng Senado, may banggaan pa sila ng Makabayan, pero ang tingin ko, very confident, yun ang nakikita ko, very confident si House Speaker na maisusulong niya itong People's Initiative. At mukhang makukumbinsi niya ang ating Pangulo na sang-ayunan nito. So nganga ang mga senador, nganga na rin ang Makabayan. Now, what they do is, they will promise you everything, pero hindi sila mag-follow through. Nagamit na sila, and now, it is time for Congress to take it all the way home on their own. So, yung mga usap-usapan na parliamentary at unicameral legislature, yan po ang sinasakyan ng Kongreso. Gusto nila ultimately, bahagi ng kanilang paghihikayat ng pagbabago sa ating saligang batas, ay isasama na nila dyan na maging singular na lang ang legislative body. Ngayon, na nakikita natin yung galawan ng Kongreso, nakikita na rin natin yung value ng Senado na tablahin ang ating ang Kongreso. Pero ang sasabihin nila,
pointless, walang nangyayari, walang naisusulong dahil may Senado. Tanggalin na yan at unicameral na lang ang ating legislature. Makikita nyo dun sa mga nagsusulong ng charter change, gusto nila unicameral kasi ginagaya nila yun dun sa ibang bansa. Para sa akin, kung ano ang nararapat para dito sa Pilipinas. Pero i-define muna natin. Magdi-design tayo ng ating legislature kung sakasakaling matuloy ang charter change. Dapat tayo ang magdi-design ng ating legislature nang sa gayon ito ay angkop dun sa ating pangangailangan. Sa ngayon, lalong-lalo na sa ngayon, at nakikita natin ang asta ng ating mga kongresista, kailangan natin ng panabla. So, hindi sa tuwan-tuwa ako sa mga senador natin. Far from it. Hindi ko, konti lang dyan talaga yung mga kabilib-bilib, kumbaga. Pero nakikita natin na may halaga yung kanilang pagsasalungat sa mga excesses ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung meron nang bubuwagin dyan, dapat sila, di ba? Or pareho silang buwagin. Or yung mga tao, ang wag na natin ihalal. Sabi ni Peng, layo ng leadership ni BBM sa father niya. BBM lacks political will. Sobrang malamya siya. Sabi ni Anthony, the House is denying that they are behind the People's Initiative. And it's the people's call. Pero isn't it obvious? Inaamin na nga nila actually indirectly eh. Inamin na si Senate President, called them out. Hindi nila dinina yun. Sinabi din ng Pangulo, Senate, ano nyo na lang ito. O ganito na lang, joint resolution na lang kayo. Dahil, syempre, masyadong divisive ang People's Initiative. Nakinig ba ang Kamara de Representante dun sa sinabi ng ating Pangulo? Even, tinuloy pa rin nila. At ngayon, tinutuloy pa rin nila. Sabi ni Ma'am Leda Fuentes, now I understand why you're not part of this admin anymore and I'm happy. So happy for you. Nagulat ako dun sa last part. Akala ko mababash ako. Sabi ni Bugs Bunny 7790, si BBM ang may utos niyan. Posible. Pwede rin naman po yun. Kumbaga, but in theory, posible po yun. Wala pa tayong ebidensya that that's true. Pero I think within the next few days, makikita na rin natin. So ito yung crossroads natin ngayon. So, kumbaga distraction yung sa kay Inday eh. So or ano ba to? Yun, distraction yung pinag-uusapan ng mga tao whether she's running or not in the next elections and she had to clarify and so on. Ang nakikita ko diyan, ang tunay na issue dalawa eh. Itong kick-off at saka yung People's Initiative na itinutuloy-tuloy. Tingin ko one way or another, itong kick-off ay related dun sa Chacha. Sabi ni Ma'am Gina, alam ba ni BBM ang mga ginagawa ng HOR? Yes, ma'am. Alam po niya. Sabi ni Justoni, sa tingin mo ba, kapag ipinilit ang Chacha na mawala ang Senado, kikilos kaya ang military? Hindi ko po alam kung kikilos ang military kasi ang opening lang nila sa ating saligang batas for them to move legitimately is to protect the people or to protect the state. So, kung sa tingin nila ay wala naman tayo in any grave or imminent danger, hindi sila gagalaw. And why should they? Diba? Ano ang kanilang partisipasyon? Hindi dapat sila nagpa-participate in partisan political activity. So, muli, bakit naghihintay tayo ng ibang tao na mag-rescue sa atin? Ang kailangan, huwag tayong sumang-ayon dito sa pagbabago sa ating saligang batas, gawa nga ng mga taong alam natin matindi ang self-interest at hindi naman nakikinig sa ating sa taong bayan. Huwag po kayong mag-all caps, di ko nababasahin yung mga all caps na mga tanong. Sabi ni Boyet, no unicameral is photocopy of the older Marcos rubber stamp model. So siguro, ang dapat natin kinukulit yon ay yung hashtag, hindi mo pera yan. O Kongreso, ang dami nyo nang ginawa, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sinasabi saan ninyo ginastos yung inyong MOOE. Ano ba naman yung sabihin nyo sa amin na, ito, gumastos kami para sa furniture. Hindi naman kami humihingi ng specifics katulad ng ano bang style ng furniture na yan. So, ba yan? Di ba? O meron kayong recliner, yung mahal, mga ganyan. Hindi naman kami magtatanong, gusto lang namin malaman kung ginastos ninyo ng kaakibat doon sa kanyang purpose. In the meantime, di ba, nililingat nyo lang ba kami din pagdating dito sa charter change? Kasi hindi nyo naman kami tinanong eh. Sinasabi ninyo, hindi, kailangan natin ng charter change. Mag-People's Initiative pa kayo, pero yung People's Initiative nyo kaloka-loka naman. Kailan ba namin hiningi na lumawak ang powers ng Kongreso para sila lang ang makakapag-propose ng mga amendments sa saligang batas? Hiningi ba namin yun? The irony, dinaan nyo pa sa People's Initiative. So ngayon, pagka, let's say, tumuloy yung People's Initiative,
halos nasa discretion na ng Kamara de Representante ang kung ano ang magiging pagbabago dito sa ating constitution. Sabi ni PI, lakas ng loob ni Martin, samantala 180k votes lang siya at unopposed pa kumpara sa mga senador na at least 15 million boto bago ka makapasok sa Magic 12. Opo. So, habang sulong sila ng charter change, naninira sila sa atin kay Presidente Duterte, kay VP Inday, and so on. So, ano yan? What are they planning? Na kailangan siraan pa si VP Inday at si Presidente Duterte. Kasi yung sa akin, kung election lang yan at gusto nilang sirain si Inday para hindi tumakbo, alam niyo, sa totoo lang, pwede naman nilang ipakiusap yan eh. Sa totoo lang, si VP Inday pwedeng tumakbo ng a second term as Vice President. Pwede yan, as saligang batas yan. Pero from dito sa action ng ating Vice Presidente, parang nabigla din siya nung suddenly under attack siya, tapos suddenly pinag-uusapan na impeachment. Tapos, syempre may mga pakawalang calls dyan na nagpipilit tungkol dun sa 125, puro numero. Tapos kay Kompulong, iba naman yung numbers. Pangulit-ulit at dumadami ang, kumbaga, napipilitan umamin yung ibang mga hired calls dyan na hired call nga sila para atakihin ang Vice Presidente. I mean, why? Bakit kailangan? Isa lang ang sagot dyan. Dahil malakas sila. Dahil popular sila. At kahit anong paninira nila, kahit pa man lang magtanong ng mga tao tungkol dyan, alam nila na hindi malalim yung kanilang mga patama. Dumadaplis yung iba. At even worse, kahit sabihin pa natin, oo nga no, bakit nga ba ganun? Pero pag tinanong sino iboboto ninyo kung tumakbo ng presidente, ay Inday Sara pa rin. Hindi malalim yung panira nila. Pero tuloy-tuloy yung panira. Ang tingin ko, kung ganito kaaga, ay hindi yan yung 2028 elections. Kundi itong itong 2025 or even yung referendum na darating. Kasi alam natin, tutuloy nila itong mga to. Sabi ni Anthony, I believe na sa isang sabi lang ni PBBM with the issue, things would be back on track. O sabihin na natin na totoo yan. Bakit di niya ginagawa? Sabi ni Justoni, paano po tayo kikilos? Paano po ba dapat kumilos ang taong bayan? Magrarally po ba? Another EDSA? Tingin ko, unang item sa agenda, naiintindihan natin yung issues. At paano ka magrarally kung tayo-tayo lang? Kailangan ipalaganap yung mensahe. Umaabot ba ito sa mga taong bihira online? Umaabot ba ito dun sa mga taong gutom? Umaabot ba ito dun sa pumapasok ba tayo dun sa mga depressed areas? Nakukuha ba nila yung mga kailangan nilang sagot dyan? Parang sumasagot ng ating doorbell. So, ayun, medyo sinagot na. Okay. Ito pa. So, tuloy-tuloy yung paninira sa atin. May mga nagsasabi, salita lang kayo ng salita. Wala kayong gawa. Akala nyo ba ang salita hindi gawa? Kasi paano natin magagalaw ang mga tao assuming na mag-rally? Paano ka makakapaghikayat ng tao na gumalaw para sa'yo kung hindi nila naiintindihan yung issue? Walang sumasagot ng gate eh. No, nagla-live ako. Okay ba? Sorry. Grabe yung mga household interruptions. So, wag magpapadala. Mahalaga yung nagpapalitan ng kuro-kuro. Mahalaga ang diskurso. Mahalaga ang pagkakaintindi o pagpapaliwanag ng mga issue. Hindi po salita lang ito. Bukod pa dyan, hindi nyo alam kung ano yung ginagawa namin bukod sa nakikita ninyong pagsasalita namin. Hindi pa kami nagpo-propose ng mga solusyon dito. Kasi unless mayroong critical mass, bakit kami maghihikayat ng rally? Diba? So, at bakit? Bakit kayo nakatingin sa mga personal namin, sa kapersonalan namin? Kapag nauubusan, at ito ang dapat natin parating titignan. Titignan natin forever and always na kapag hindi nasalubong ang ating argumento, kapag hindi nasalubong yung mga nakikita, yung kritisismo natin, with the same level of argumentation at pagpe-personal lang ang kanilang kasagutan sa atin, alam natin
na nilalabanan tayo, na piniprevent nila. Gusto nilang harangin ang tunay na diskurso. Gusto nilang harangin yung mga pagliliwanag ng kaisipan ng mga tao. Huwag tayo magpapadala doon sa mga argumentong, edi sumagot kayo, edi mag-ano na lang kayo, magkaso kayo. Hindi po lahat ng bagay ay kaso. Halimbawa, ang polisiya, maaari nating tanungin sa madla, maaari nating idulog sa ating mga sa liderato. Bakit po ganito ang inyong pagpapatakbo? Bakit po ganito ang inyong desisyon? Hindi po ito necessary sa diskurso. Pero nandyan yan dahil nga walang argumento. At ito po ay makikita natin, sinister yan. Ito po ay isang paraan para tumigil ang diskurso, para tumigil ang pagiging maliwanag ang isip ng taong bayan. Bakit kailangan maliwanag? Kasi there will come a time when we will have to bring ourselves to the point where we have to ask, what kind of action will be necessary here? Right now, what we need is information. Sabi ni user 1492, bakit kaya wala masyadong oposisyon sa mga pinagagawa nila ngayon para may media blackout? Hindi ba tayo ang nag-o-oposisyon? Hindi ba mahalaga ang ating opinion? Hindi ba tayo ang mga botante at naglalagay sa kanila sa poder? Kung iniisip ninyo, ang term na oposisyon ay mga politiko lang, nagkakamali kayo. Kasi mas mahalaga pa tayo kaysa sa mga politiko natin. Sabi ni Kuro, bakit dito sa atin ang inuuna ay kapakanan ng iilan, hindi ng pangkalahatan? Sila ang dapat maging modelo. Totoo po yan. Sabi ni Lynn Jordan, ay, shout out po kay Lynn Jordan, nanonood siya sa Italy. Sabi ni Cruz Jr. sa Batin, malaki ang budget sa ayuda at CF ni Marcos, kaya pwede silang maghakot. Pera ng taong bayan ang winawaldas nila. Sabi ni Justoni, mukhang mahirap ng ayusin at ibangon ng Pilipinas. Ililipat ko na lang ang pamilya ko dito abroad. Well, choice nyo yan. Yung iba sa amin, kung saan kami kailangan. Kung kailangan ng pagbabago dito sa Pilipinas, dito po kami. After all, ito yung inang bayan. Okay. Ang isa, pero kung gusto nila, pag-uusapan ko na sana, itatawid ko na rin, ano yung mga posibleng solusyon? Doon tayo sa mga kilos ng madla. Kailangan po natin may partisipasyon tayo dito sa mga usapang batas at usapang saligang batas. Bukod pa dito, kailangan may pagkakataon tayo na kapag ang ating mga opisyales ay hindi nagpe-perform, may say tayo. Doon sa executive, naiintindihan ko na kailangan ng Pangulo na yung mga taong nakapaligid sa kanya ay mga taong pinagkakatiwalaan niya. Gets ko yan. Kaya binibigay natin talaga ang discretion sa kanya. Pero, bunga ng, yung original intent kasi dun sa 1987 Constitution ay ay parliamentary. So, at the last minute ginawa nilang presidential kasi may mga serious issues dyan. Baka baka ma-vote out bigla. Kung Prime Minister si President Cory, baka biglang ma-take over kagad siya. At yun yung problema rin in the parliamentary system. At least in the parliamentary system that they were considering. So yung yung sa atin, merong Commission on Appointments. At yung Commission on Appointments ay paraan para may say ang legislature doon sa ina-appoint ng Pangulo. Which means, hindi solely discretion ng Pangulo. Mayroong ring measure of discretion ang legislature. But wait, tignan natin ngayon ang legislatura. Hindi ba't napakalakas nila? Halimbawa, kapag may administrative case ang isang legislator, let's say kongresista, at sinabi ng ombudsman, disqualified ka na administratively, dito criminal case, admin case, violation ng civil service rules. Pwede bang tanggalin ng kongresista ng ombudsman sa isang kasong administratiba? Hindi. Ang gagawin ay isusumite o bibigay, forward ng ombudsman yung desisyon nila sa pagpapatanggal at pagdidisqualify ng isang kongresista at ito ay ihahain naman ng Kongreso sa Committee on Ethics. So maaaring sabihin pa ng mga kongresista, hindi,
or pwede nilang upuan. Pwede nilang hindi aksyonan. Di ba? May senador nga na gano'n ang nangyari. Hindi na lang nila inaksyonan, kaya hanggang ngayon ay senador pa rin. So, ano pa? Kumbaga, kung magtatanggal ka ng senador at kongresista, kailangan sila lang ang makakapagpatanggal. Kahit nga ikaw ay may probable cause na humarap for plunder or for drugs and so on, mananatili kang senador o kongresista kahit ikaw ay nakakulong. Lakas, ano? Tapos, kapag may mga local executives doon sa local governments, kapag sila ay hindi na masaya ang kanilang constituents, may recall elections. Pero, para sa mga kongresista at senador, walang ganun. Sabi ni Diego Altuso, please meet my father, Jaber, watching your live from Riyadh. Hi po kay Sir Jaber. Thank you for watching. Bukod pa dito, naiintindihan ko na bababa ang educational requirement para sa ating mga nahalal na opisyales. Pero hindi ba nakakainis na ang mga maliliit o mabababang rangko sa gobyerno, janitor, assuming na hindi contracted out yung service na yon, clerks and so on, kailangan may NBI clearance, di ba? Kailangan may graduate ka. Kailangan dun sa declaration mo, sworn statement, at kung nagsinungaling ka dyan, bukod sa tanggal ka, kulong ka pa for perjury. Grabe ang hinihingi natin sa ordinaryong mamamayan. Pero para sa ating mga hinalal na opisyales, di kailangan. So, bakit ganun? Napaka-powerful nila at tuloy-tuloy yung power. Bukod pa dito, ito po ang konteksto ng People's Initiative. Ang lakas na nila. Isa lang ang nag-check sa Kamara de Representante, yung Senado. At isa lang ang nag-check sa Senado, yung House of Representatives. Kapag pinabayaan natin, ano pa ang power na i-allocate nila sa kanila? Ano pa ang pwede nilang gawin para mas mayaman pa sila? Ano pa ang pwede nilang gawin para sila lang at kanilang mga kapamilya ng nila ang tuloy-tuloy na napipilitan tayong ihalal kasi wala na tayong ibang choice? May chance ba ang ordinaryong mamamayan makaakyat dyan? May chance ba ang ordinaryong mamamayan makaupo at magserbisyong tunay? Wala. Pwede naman nilang ayusin yan, pero hindi naman nila ginagawa. O, agrikultura, para dun sa mga alam natin ang problema. Ang problema natin yung mga middlemen. Anong sinusolusyon nila sa atin? Importation, pag-angkat. Ano ang dagdag na solusyon? Babaan ng taripa. Okay? Ano pa ang additional na solusyon nila? Alam nila na dapat ayusin yung logistic system. Sinabi yan ni Pangulo during the campaign at ginawa niyang bahagi hindi lang ng inaugural speech, pero kundi ng SONA. Ginagawa ba nila? Hindi. Bukod pa dyan, kahit yung walang kaalam-alam na kawani ng gobyerno, basta nahalal, basta popular, wala na tayong hihingin pa na iba kasi hindi naman tayo nagre-require ng kahit ano pa. Able to read or write at resident. Diba? So, habang tumatagal ang panahon na nakaupo sila, at ayun, sabi ni RDO, huwag din kakalimutan, smuggled sugar importation. O nga pala, importation and smuggling. At saka hoarding ang problema dun sa agrikultura. Pero parang puro show, puro pang showmanship lang ang mga ginagawa. Nakikita nga natin, legislators nag-conduct ng raid, di ba? Tapos may pahiring-hiring pa. Pag ordinaryong mamamayan at hindi tama yung sagot mo, o kinakabahan ka sa iyong sagot, sigaw-sigawan ka, pwede ka pang i-detain. Ilan ba ang dinitain? Huwag niyong kakalimutan, yung governor dun sa Cagayan Norte. Na-detain din siya dahil ayaw niya dun sa mga access to bases. Wala tayong laban, ordinaryong mamamayan. Dito sa ating mga sa mga ating mga gigiting at kagalang-galang ng mga opisyales. Hindi na nga tayo masyadong nakakahingi sa kanila. Iba'y lolokohin pa nila tayo. Pa-kick-off rally pa kayo. Dami sana napakain ng mga ibibigay niyo, ipamimigay niyong pera. Ano pa? Diba? Ang dami pa natin. Meron pa kayong paano-ano dyan. Ang para sa akin, pinakamalaking insulto, yung pag-hire ng calls para matahimik yung mga tao. Diba? May guarantee na karapatan magsalita at magpahayag. Hindi maaaring gumawa ng kahit anumang batas o rule
ang ating mga mambabatas or even ang ating ehekutibo, rule ha, para matigil yung ating pagsasalita at pagpapahayag. Pero yung pag-hire, polisiya yan ha, pag-hire ng calls para tayo matahimik, kung gawa ito ng ating gobyerno, yan po ay pagsasalungat sa ating kalayaan. Nakikita na nangyari, harap-harapan pa. So muli, para dun sa mga nagsasabi na puro kayo salita, hindi ba kayo naaantig sa ating mga salita? Hindi ba nagagalaw yung puso nyo? Hindi ba kayo nagagalit? Yan po ang umpisa ng pagbabago. Yung galit, yung inis natin, yung tama na, kapal na ng mukha ninyo eh. Gusto nga lang natin mabuhay ng matiwasay. Maayos, hindi tayo pinakikialaman eh. Anong gagawin ninyo sa amin? Nanakawan nyo kami ng nanakawan, kaya tumataas ang presyo ng pagkain. O, hindi ba pag nanakaw yung may solusyon doon sa sa legislature o may solusyon doon sa ehekutibo pero hindi ninyo ginagawa? Trabaho ninyo yan. Pag hindi ninyo ginawa yung trabaho nyo, ninakawan nyo lang kami ng pera at oras. Oras na binabayaran namin. O, di ba kayo naaantig? Di ba kayo napilitang gumalaw? O gusto nating gumalaw. Pero ito ang kailangan mapaintindi natin sa ating mga kababayan. Na sumusobra na sila sa pangloloko nila sa atin. 2 taon, ang bilis natin natauhan, Sabi ni Bea, mas matalas ang statements mo ngayon na wala ka sa karambola. Actually, matagal na yung mga talas ko na statements. Pero dito ko po ginagawa. Sabi ni Sotico, I can't help but compare PRD and PBBM's first few years. During PRD's time, aside sa usual politics, prominent ang pinag-uusapan ang mga tectonic actions ng gobyerno. Now, parang mema. In fact, meh. Sabi ni Plastica, Pistica, yes, enough is enough. Okay. Ayun, sabi ni Carl Lelele, sili at onion hoarding, daming mischief sa agri. Totoo yan. Tapos bakit parating ang dami-dami nating assistance to, subsidy for, at chuchu, ganyan, maabot ba? Umaabot ba? Bakit hirap na hirap? Sa ilang taon na tayong nagbibigay ng ayuda sa ating mga magsasaka, bakit hirap na hirap pa rin sila? Inaayos nyo ba yung problema o naghahanap lang kayo ng paraan para may dumikit na pera sa palad ninyo? Hindi, nabasa ko lang kung ilan yung tanong mo. Basta ko, pinadaanan ako kanina. Talaga? Okay. Pinadaanan ako kanina. Sabi ni Sir Nan, natatapos ko ang speech ni BBM, ni PRD. Ngayon, kahit inaugural speech, di ko natagalan. Kaya naman pala, walang sense. Ay, grabe kayo. Meron naman. Meron naman. Okay. Pero yan ang sinasabi natin. Bago ang lahat, kailangan maliwanagan ng ating mga kababayan. At kung kayo ay naliliwanagan dito, may obligasyon kayo. Kailangan i-echo ninyo. Kailangan sa mga kamag-anak. Kung kayo ay OFWs, ay mas malakas kayo. Ipapadala kayo eh. Oy, questionin nyo naman. Di ba? Kailangan ipaliwanag natin all the way down to as many people as we can. Kung nasa palengke, chikahin nyo yung mga nagtitinda. Kung nasa grocery store, oh, ma'am, tingin niyo dito sa may pakananan naman ng magaling ninyong administrasyon. Magki-kick off rally. Mahal-mahal ng pagkain, kick off rally talaga ang pinanirikwenta nila. Lang sa kanila. Hi, sige. Hi, magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pag-support niyo sa akin, boss. Yun. So, I'm really happy that you're here. So, mayroon pa, mainit na balita. Ang mga ahensya ng gobyerno, ito na po, ay nire-require na umattend sa rally, sa kick-off rally. Yung iba may may allowance. Yung iba, na lang, pwede na lang silang umabsent o malate. Sa susunod na working day. Nakakaloka. Bakit tayo gumagastos ng oras para sa mga ganitong branding campaign. Nakakaloka kayo. Branding talaga ang pinagatupagan ng pansin. Ano yan? Hindi yan pwede sabihin na show of force. Wow, ang daming dumating. Ni-require din yung dumating. At puro kawani ng gobyerno niyan. Wala kayong maipagyayabang pag maraming tao ang dumating. Ayun. Sabi ni Bea, yung friend kong doktor, PNP officer, nagpalit ng cover photo, required daw, sabi niya sa comments. So required na ngayon. Kukuyugin nila ang social media with the logo ng Bagong Pilipinas. Tama, nasagot nga natin ang problema sa kahirapan sa kakapost ninyo ng logo ninyo.
Yan yung problema pag pinapadalan tayo ng balls. Gumagaling yung mga arguments natin. Hi daw kay Dion. Hi, hello. Ang mahal ng bigas. So anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay ipapalaganap natin ang mensahe. Hindi tayo pinakikinggan ng ating gobyerno. Hindi tayo binibigyan ng tamang pansin. In fact, ginagamit tayo. O ito tama sabi ni Jay, this admin is bread and circus. Tama yon. Ang ibig sabihin ng bread and circus. Kung panahon ng ng Roman Empire, o mahaba yun na. Pero yung meron pang Circus Maximus dun sa Colosseum. Ang sabi ng mga leaders, ang kailangan lang naman ng taong bayan dalawa, bread and circus. Siguraduhin na hindi sila gutom kasi kung gutom sila, baka kuyugin nila yung mga opisyalis nila. And entertainment, yun yung circus. Of course, iba yung circus nila dun sa circus natin ngayon. At iba din yung circus natin dun sa Batasan. At saka nga yung lilipat na circus dun sa sa BGC. Okay? Pero ang kinakailangan lang daw ng tao ay bread and circus. Pakainin mo sila, pakainin mo sila at i-entertain nyo sila. Ay ang problema. Ina-entertain ba nila tayo? Hindi. Mas sikat pa yung mga vloggers na kontra sa administrasyon. I'm not calling myself, it's not me. Tingnan nyo si Maharlika, di ba? Nagsusurvive, sinasas, and so on. Mas sikat pa sila kaysa dun sa mga sa mga silkero ng administrasyon. Ang pinakamalala dyan ay pinapakain ba nila tayo? Kasi ang taong gutom, hindi na makikinig sa reason. Okay. So yan po ang natin. So, i-recap lang natin. Si VP Inday nag-clarify siya, hindi po siya magre-resign. Hindi daw tama yung pagka-interpret ng kanyang sinasabi, medyo na out of context lang daw yung sinabi niya. Hindi po siya magre-resign, siya pa rin ang vice-presidente natin at hindi po siya bababa sa kanyang pwesto sa 2025. In the meantime, mayroong mga hakot para dun sa kick-off rally. Hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba dahil nag-launch sila last year, ngayon kick-off naman. Ano yung difference? Ila-launch mo tapos sisipain mo? Diba? Football, ang peg. So, bukod pa dito, ano yun? Anong gagawin ng kick-off rally? Branding campaign talaga sa gitna ng kahirapan. Branding campaign. Mahalang pagkain, mahalang tubig, mahalang kuryente, mahalang transportasyon. May gulo pa dun sa mga jeepney operators. Pinatigil nyo pa po ang mga tren at walang kasiguruhan kung matutuloy yung Mindanao Rail. Nagkakalokohan po tayo. Hindi na po kayo gobyerno. Puro kayo gimmick lang. Trabaho naman kayo. Yung maramdaman namin na nagtatrabaho kayo, malaking bagay na yon. Pero ang pinapakita sa atin, anong pinapakita? In power na sila. Aba, gusto pa nila more power. O, di ba? Parang, more power, Mr. President. More power, Mr. Speaker. Ganun ba? Sige, kukuha ako. More power. O, ayan. Baguhin nila sa aligang batas para lumaki yung power ng Kongreso. Dami-daming problema ng bayan. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet. Yun lang ang first that comes to mind, ha? Tapos ang i-reseta nyo sa amin branding campaign with a kick-off rally, ang i-reseta ninyo sa mga sama ng loob namin ay di ba? Kakanta si Andrew E. Salamat, pero pwede na lang ako manood sa kanya sa YouTube. Nakakasawa kayo. O ano pa ang i-reseta nyo sa amin? Maingay yung mga vloggers? Hire tayo ng pro. Siraan natin ang siraan nyo. Racking natin sila. At kung sila ay may ibang plataforma, tanggalan natin ng plataforma. O, di ba? Puro kayo politika. Daming problema, papabago kayo ng saligang batas. Hindi nyo man maayos yung problema sa bigas Pinangako nyo yan. Buti sana kung hindi nyo pinangako. Pinangako nyo Hindi umasa ang taong bayan. Tapos sasabihin ng mga trolls ninyo na, matagal na yung problema na yan. O ngayon, kung hindi man lang kayo gagalaw, galaw nyo naman ang baso, paramdam naman kayo. Sabi ni Sotico, forgive my ignorance, kasi nasa abroad ako, ano na ba ang nagawa o ginagawa ng admin na to help and improve ang bansa? Sa time ni PRD, very exciting, daming ginawa, minsan controversial pa. Sir Sotico, the fact that you're asking means hindi natin nararamdaman.
So either they're failing in their communications, which I doubt, or wala talaga silang mai-communicate sa atin. Yan. Sabi ni Amik, yung Barangay Road data of completion, mali-mali. Diyos kong buhay ito. Ayoko sana yung nasa role na ganito na bumabati ko sa ating gobyerno. Mamera yung katulad natin, kaso ang dami na natin eh. Walang walang ginawa. Walang patunay. Wala. Humingi tayo ng transparency sa Kongreso, anong binigay sa atin? Hearing sa SMNI, ay, ang galing. Bukod pa, pinakulong si Doc Wee, pinakulong si Ka Eric, o naghintay pa silang mapuna sila ng mga PMAers bago sila gumalaw. O ano pa, hirap ng buhay, pag-iinitan nyo si Pastor Kibuloy. Hirap ng buhay, pag-iinitan nyo si Vice Presidente. Ang hirap ng buhay, papapasukin ninyo ang ICC at maniwala naman kami na paulit-ulit mo nang sinasabing hindi sila papapasukin. Alam naman ng ating Pangulo at dapat alam niyo rin yung konsepto ng qualified political agency. Yung salita ng mga cabinet secretary, salita yan ng Pangulo. Tapos, pinagalitan ba niya si Sec Boying? Hindi. Sinabi lang niya, hindi, ilang beses ko nang sinabi, hindi pa papasukin ng ICC dito. Ilang beses nang sinasabi ng mga tao, dito na sila. Tama na yan. Kukunwarian tayo, nagbobolahan na lang sila dyan. Problema, binubola nila, sarili nila, pero wala pa rin serbisyo sa taong bayan. Para sa akin, alam mo, kaya kong tanggapin yung mga foreign trips, hindi yan problema sa akin. Kaya kong tanggapin yung punta-punta kayo sa concert, sige, kaya kong wala yan problema. Kahit matraffic, mag-helicopter ka, okay lang yan sa akin kung mura yung presyo ng pagkain. O mamaya may hihirit na naman dyan. Hindi kayo nakakaintindi ng worldwide logistics, chu-chu-chu-chu. Mahal naman ang presyo ng pagkain sa lahat ng ibang bayan. Si Senator Amy na yung nagsabi, oo, mahal nga. Mahal kahit saan. Pero sa atin, may paraan para pababaan kahit konti. Actually, kahit malaki. May paraan. Hindi lang po yung presyo ng crudo o nagpataas ng presyo ng pagkain dito. At huwag niyo naman sabihin na, bakit nasolve ba ni Duterte yon? Anong klaseng argumento yan? Sinasabi ko, nagfe-fail itong administrasyon na to dahil wala silang ginagawa. Tapos sasabihin ninyo, ay si Duterte walang nagawa, ganito, ganito. O bakit? Na-cure ba yung walang ginagawa dito? Sagot ba yon? Sinasabi mo, mali itong presidente na to, hindi niya inasikaso yung logistics. Bakit si Presidente Duterte hindi rin niya inasikaso? Bakit si Presidente Duterte bang presidente ngayon? Inisingil natin yung current president, the person who is in power, the person who has the capacity to move things, to get money. Siya yung may kapasidad. Tapos ilalabas ninyo yung pati yung mga, yung 51 billion, ba't di nyo pinag-uusapan? Kasi hindi yun yung problema namin. Problema namin, presyo ng bigas. Pinoproblema namin, yung mga tao na nagpapahayag at nagsasalita, ino-oppress ninyo. Imbis na i-oppress ninyo yung mga taong nagko-call out sa inyo, ayusin ninyo yung sistema ninyo. Hindi yung puro nakikita namin, itong mga paggagalaw ninyo sa saligang batas ay paraan lang para tumagal kayo sa poder. Huwag tayong maglokohan. At may basehan tayo sa lahat ng ating sinasabi. Hindi lang po dapat ako nagsasalita, mga kaibigan natin na nandito. Lahat tayo dapat nagsasalita. Lahat ng mga walls natin, ilagay natin. Hashtag, di mo pera yan. Diba? Hashtag, nasa na yung mga solusyon sa kuryente, tubig, pagkain, transportasyon, internet. Asa na? At huwag niyo naman pamukha sa amin na may mga milyonaryo sa inyo. Nasa na nga pala yung pag-aayos ng ng PCSO. Sinagot niyo ba yung kawalang tiwala ng taong bayan dyan sa paloto ninyo? Hindi niyo pa rin ginagawa eh. Parang hindi kami nag-e-exist until kailangan niyo na kami para sa referendum ninyo. At buti sana kung kami yung bumaboto, baka gamitin niyo lang yung mga pangalan namin sa signature campaign ninyo eh. Ay, nako. So yun, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa init ng ulo ko. Maraming salamat po dun sa talakayan natin ngayon. Maraming salamat po dun sa mga nagsisisi sa atin kahit pero nagkakalat dun sa comment section. Maraming salamat sa lahat ng pinadala ninyong stars, ano ba yung iba? Stickers, super chat, roses, watches, etc. dito sa TikTok. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa sa pasensya. Pero okay lang yung sa akin yung pasensya. Huwag naman dun sa gobyerno. Tama na ang pagpapasensya natin. Maningil naman tayo. Babasahin nila yan. Tandaan nyo.
minomonitor po nila, bahagi yan ng obligasyon ng communications office at ng mga information officers sa bawat ahensya ng gobyerno, i-monitor ang ating mga saloobin na pinopost. Kasama po yan. Hindi po masasayang pag nilagay ninyo sa walls ninyo, yung inis ninyo. Malaki po ang magagawa dyan. Hindi po yan salita lang. Ang salita po ang gumagalaw sa puso. At yung puso, kung hindi mo gagalawin, hindi gagalaw din yung katawan. Di ba? Sabi ni Arnel, init na rin ulo ko kayong Tiberos. Hindi ko pa nga na-discuss yan. Sabi ni The Cooking Dad, OJT pa daw, mag 2 years pa lang daw. alam ko kasalanan ko yan. Pwede mo akong pagalitan, game. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat na pinagpasensyahan niyo na naman yung rant ko at saka init ng ulo. Pero dapat talaga, it is our job as citizens to be suspicious of government and to call it out. Kasi hindi pwedeng gamitin nila yung pera ng bayan at yung posisyon na ginawad ng taong bayan sa kanila para i-oppress nila tayo. We are the sovereign. Di ba dati ang sovereign yan yung hari? Tayo po yung hari. Tayo po yung nagbigay ng power sa kanila. Nakaupo lang sila dahil sa atin. Paalala lang natin, we can also take it back. Thank you very much. I hope you have, parang nakakahiya naman magsabi. I hope you have a good night. Pagkatapos ko kayong i-bad trip. Maraming salamat po sa pasensya ninyo dito sa rant ko ngayong araw na ito. We will see you again tomorrow and thank you very much. Mabuhay po kayong lahat. Ingatan ninyo ang sarili ninyo, ang katawan ninyo, ang kalusugan ninyo. Kailangan po kayo ng bayan. Good night.